Hey, kamusta? Welcome back to my channel. Para mabuhay ng maayos, kailangan mong maintindihan kung saan nagsisimula ang lakas mo. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob. Oo, masarap kapag may humahanga, may kumikilala, may nagmamahal sa'yo pero hindi yan matibay. Kasi madaling mawala. Ang matibay, ang hindi matitinag, ay ang relasyon mo sa sarili mo. Ang pagmamahal sa sarili, hindi ito tungkol sa pagiging makasarili o puro luho. Ang totoo, nakaugat ito sa pag-intindi na walang disiplina, walang linaw, walang kabutihan na tatagal kung hindi mo muna nirerespeto at inaalagaan ang sarili mo. Mahalain ang sarili ay pagiging bantay ng isipan at kilos mo. Ibig sabihin, mamuhay ka na may prinsipyo, may kamalayan, at may disiplina mula sa loob. Kaya ang video na to, tungkol sa prinsipyong yon. Tungkol sa pagmamahal sa sarili sa paraan ng Stoic, yung pagbuo ng karakter, pagprotekta ng oras mo, pagsunod ng gawain mo sa mga pinapahalagahan mo, at paglayo sa lahat ng anyo ng sariling pagkasira. Hindi ito tungkol sa puro ginhawa. Tungkol ito sa paglilinaw. Dahil sa paningin ng Stoics, ang pagmamahal sa sarili ang lupa kung saan tumutubo ang tunay na lakas. Simulan na natin. Unang kabanata, kilalanin mo ang sarili mo bago pagawin ng mundo. Kasi kung hindi mo kukunin ang pagkakataong ito, ang mundo ang gagawa para sa'yo. At gagamitin nila ang paghahambing, status, uso, at pressure para bigyan ka ng pagkakakilanlan. Pero isipin mo, hindi naman iniintindi ng mga yon ang values mo o purpose mo. Ang mahalaga lang sa kanila ay hitsura, kasikatan, at panlabas na anyo. Mas lalo pa silang malakas ang impluensya kung wala kang malinaw na direksyon sa loob mo. Kapag naguguluhan ka kung sino ka, sila ang magsasagot para sa'yo. Bibigyan ka nila ng papel or identity na mukhang madali, pero hindi talaga nakaugat sa prinsipyo mo. Binalaan tayo ng mga Stoic tungkol dito. Sabi nila, importante na ikaw mismo ang magdesisyon kung sino ka at mamuhay ayon sa desisyong yon. Sabi nga ni Epictetus, una, sabihin mo muna sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging, tapos gawin mo kung ano ang dapat gawin. Hey, kumusta at welcome ulit sa channel. Napansin mo ba na may mga babae na parang agad-agad nahuhulog sa isang lalaki, habang yung iba naman, matagal bago magbukas ng puso? Minsan linggo, minsan buwan. Bago pa sila tunay na maging komportable? Tanong dito, lahat ba tungkol lang sa chemistry? O baka naman may mas malalim pang dahilan? Ang totoo, wala talagang fixed timeline ang damdamin ng babae. Pero meron siyang sinusunod na pattern. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang nagtutulak sa kanya para tumawid mula sa simpleng curiosity, papunta sa totoong emotional attachment? At mas mahalaga, paano mo malalaman kung nagsisimula na itong mangyari? Kaya ngayon, lulubog tayo sa psychology ng attraction at sa Stoic mindset na makakatulong sa iyong manatiling kalmado habang pinapalago mo ang totoong emotional connection. Number 1, nagsisimula sa spark. Ang attraction, instant yan. Pero ang tunay na feelings dahan-dahan. Yung unang beses na mapansin ka niya, pwedeng mahulog siya sa confidence mo, sa energy mo, o sa paraan ng pagtayo at pagdala mo ng sarili. Minsan boses lang, posture, o yung pagiging relaxed mo sa gitna ng maraming tao. Pero eto ang maling akala ng marami. Iniisip nila na ang attraction or emotional connection. Hindi. Pwedeng maintriga siya sa'yo, pero hindi ibig sabihin invested na ang puso niya. Attraction ay parang kidlat mabilis, nakakakuha ng pansin, pero feelings? Yan ang apoy. Ito mang apoy, hindi basta-basta lumalabas. Kailangan ng fuel ng init, consistency, at lalim. Isang babae nagkakaroon ng feelings kapag safe siya sa'yo, may respeto siya sa'yo, at nakikita kanyang pwedeng pagkatiwalaan ng emosyon niya. At itong proseso, mabagal. Hindi mo pwedeng madaliin. Minsan linggo, buwan, o mas matagal pa bago lumalim. Kaya kung ikaw ay Stoic, alam mo na, hindi mo pwedeng pilitin ang emosyon. Hindi ka naiinip, hindi ka rin nadadala ng sobrang excitement. Alam mo na ang kaya mo lang kontrolin, ang sarili mong kilos, ang emosyonal mong disiplina, at ang presensya mo sa buhay niya na hindi needy, hindi pabigat. Hindi mo siya pinipilit mahalin ka agad, kundi hinahayaan mong kusang tumubo yung connection. Ang proseso ay simple lang. Hindi niya pinipilit. Namumuhay lang siya sa paraang nakaka-attract ng babae ng natural. Oo, pwedeng maakit ang babae sa charm ng lalaki. Pero alam mo kung saan talaga siya nahuhulog? Sa character mo. Kung ang focus mo lang ay mapakilig siya agad, malamang mawawala rin siya agad. Pero kung meron kang pasensya, self-respect, at emotional stability, unti-unti niyang makikita na iba ka. Ikaw yung taong pwede niyang pagkatiwalaan, hindi lang nandyan pansamantala, kundi pang matagalan. Kaya imbes na itanong mo, gaano katagal bago siya magkagusto sa akin?
Mas magandang itanong, ako ba yung tipo ng lalaki na gugustuhin niyang magkaroon ng feelings para sa kanya? Kasi pag naging ganong klase ka ng tao, ang oras bahala na ang oras. Number 2, nagiging curious siya tungkol sa'yo. Kapag nahanap ka niyang attractive, doon na magsisimula ang curiosity. Pinapansin niya kung paano ka makihalubilo sa iba, kung paano ka humaharap sa iba't ibang sitwasyon, at kung totoo ba o peke lang ang confidence mo. Pero eto ang mahalagang tandaan. Hindi sapat ang attraction. Oo, spark siya. Pero para maging feelings, kailangan ng time at consistency. Sa simula, pwedeng ma-excite siya sa presence mo. Pero hindi pa malalim yon. Magiging totoo lang ang damdamin niya kapag nakita niyang consistent ka. Kung paano ka humaharap sa challenges, kung paano ka bumabangon kapag nadadapa, at kung nananatili ka bang grounded sa sarili mong pagkatao. Ganito isipin mo, kung ang isang lalaki ay madaling natitinag sa maliliit na problema, o kung laging naghahanap ng validation ng babae, madali yang mapapansin. Kasi mga babae sobrang intuitive. Ramdam nila ang energy mo, ang intention mo, at kung ang confidence mo ba ay totoo o porma lang. Kaya maraming babae hindi agad nagkakaroon ng feelings. Kasi proseso yan. Obserbahan muna, testing, at unti-unting build ng trust. Ang isang stoic man naiintindihan to. Hindi niya minamadali ang proseso. Alam niya na ang tunay na emosyon, parang lahat ng mahalagang bagay, dahan-dahan nabubuo. Hindi siya naghahanap ng instant gratification. Hindi rin niya pinipilit ang koneksyon. Alam niya na ang feelings hindi tumutubo dahil sa grand gestures, kundi sa tahimik na consistency. Kaya siya nakakaakit. Dahil focus siya sa sarili niyang landas, sariling growth, at sa mastery ng sarili. Isipin mo to, may dalawang lalaki. Yung isa laging habol ng atensyon. Text ng text, paliwanag ng paliwanag. Lagi kailangan ng reassurance. Yung isa naman, nandyan siya pero hindi nakakasakal. Hinahayaan niyang natural mag-unfold ang lahat at pinapakita niya ang tunay niyang sarili, hindi sa salita, kundi sa consistent na aksyon. Kung actions ang basehan, hindi lang salita, sino sa tingin mo ang mas magkakaroon siya ng feelings? Diba doon sa lalaking may substance, yung may bigat bilang tao? Kasi ang totoo, hindi lalalim ang damdamin ng babae dahil lang available ka. Nag-grow lang yan kapag nakita niyang steady ka, dependable ka, at hindi ka nahihiya maging totoo sa sarili mo. Ang susi, pasensya. Hayaan mong mag-unfold ang lahat. Kung talagang meant na magkaroon siya ng feelings para sa'yo, hindi iyon dahil pinilit mo. Kundi dahil sa pagdaan ng panahon, pinakita mong ikaw yung klase ng lalaki na hindi niya mapigilang i-admire. Ngayon isipin mo, napansin mo na ba kung paano nag-iiba ang tingin ng babae sa'yo? Hindi dahil hinahabol mo siya, kundi dahil namumuhay ka lang ng may purpose. Attraction pwedeng magsindi ng spark. Pero consistency at self-assuredness ang talagang nagpapalalim ng emosyon. So anong tingin mo? Na-experience mo na ba na unti-unting nag-shift ang feelings ng isang tao sa'yo? I-drop mo sa comments. At kung nagmamadali ka, i-type mo lang, patience wins in the end. Simulan natin ang usapan. Number 3, feeling safe around you. Ito ang madalas hindi napapansin ng maraming lalaki. Bago pa magkaroon ng malalim na feelings ang babae, kailangan muna niyang maramdaman na ligtas siya, emotionally at mentally kasama ka. Oo, may mga guys na iniisip na attraction lang sapat na. Pero maging totoo tayo. Ang attraction, spark lang yan. Hindi yan ang dahilan kung bakit mahuhulog siya. Ang feelings dahan-dahan nabubuo. At tumutubo lang yun sa lugar kung saan ligtas siyang magbukas ng sarili. Isipin mo to, magbubukas ka ba ng buong puso mo sa isang tao kung hindi ka sure na nandyan siya para sa'yo? Siyempre hindi. Ganon din ang babae. Ang emotional safety, hindi ibig sabihin na ikaw ang therapist niya o taga-ayos ng problema niya. Ibig sabihin nito, consistent ka, reliable ka, at steady ka. Na pwede siyang magsalita ng totoo nang walang takot na huhusgahan siya. Ibig sabihin, nakikita niyang hindi ka basta natitinag sa maliliit na bagay. Dito madalas nagkakamali ang mga lalaki. Iniisip nila na grand gestures o matatamis na salita ang makakapagmamadali sa damdamin ng babae. Pero walang kwenta ang salita kung ang actions mo nagpapakita ng instability. Kung isang araw kalmado at understanding ka, tapos kinabukasan reactive at insecure ka, may isip niya agad, pwede ko ba talagang pagkatiwalaan ang emotions ko sa kanya? Sabi nga ni Marcus Aurelius, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment. At natural lang na babae ay maghahanap ng emotional resilience sa isang lalaki. Gusto niyang makita na hindi ka basta natitinag, na hindi nakabase ang pagkatao mo sa pansamantalang emosyon. Kasi ang lalaking madaling madala ng impulses, ang laging mabilis mag-react sa kahit maliit na abala, nagpapakita lang yon ng instability. Ang instability, hindi yan nakaka-invite ng tiwala. At dito pumapasok ang paradox.
mas lalo mong minamadali ang damdamin niya, mas lalo itong tatagal bago mabuo. Pero kung steady ka, kung pinapakita mong pwede siyang umasa sa'yo, nang hindi mo kailangang laging kumpirmahin na gusto ka niya, unti-unti kosa. Ang sa paraang hindi mo mahuhulaan, lalago ang feelings niya para sa'yo. Number 4, trust takes time. Ang attraction mabilis lang, pero ang tiwala, hindi yun basta binibigay. Kailangan yan kitain. Pwedeng ma-attract siya sa'yo agad, sa energy mo, sa presence mo, o sa paraan ng pagdadala mo ng sarili. Pero ang feelings, hindi basta-basta sumisibol. Tunay na emosyon, nangangailangan ng foundation. Trust, respeto, at consistency. Tandaan mo, hindi lang niya tinitingnan kung sino ka ngayon, kundi kung paano ka naglalakad sa oras. Ikaw ba'y pareho kahapon, ngayon at bukas? Tugma ba ang mga salita mo sa actions mo? O nagbabago ka lang kapag convenient? Ganito isipin mo. Oo, spark pwedeng magsimula ng apoy. Pero hindi tatagal ang apoy kung walang steady na fuel. Kung unpredictable ka, kung sinasabi ng bibig mo ang isa pero iba ang kilos mo, hindi siya makakaramdam ng safety para palalimin ang emosyon niya. Ang stoicism nagtuturo, ang tunay na character nakikita sa consistency, kung paano ka tumutugon sa challenges, kung paano ka naninindigan sa values mo kahit anong sitwasyon, at napapansin niya ng babae, kung reactive ka ba o grounded, kung naghahanap ka ba ng validation or kumikilos ng may tahimik na confidence. Ang trust nabubuo sa pagiging predictable. Hindi sa boring na paraan, kundi sa paraang alam niya kung saan siya nakatayo sa'yo. Isipin mo to, nakikipag-date siya sa isang lalaki na araw-araw nagte-text, gumagawa ng plano, at lagi tumutupad. Pero isang araw bigla siyang nawala. Walang paliwanag, walang dahilan. Ano mangyayari? Doubt agad. Toto ba lahat yun? O nagpe-perform lang siya? Pero kung consistent siya, kung tugma ang salita niya at kilos niya, unti-unti siyang nakakaramdam ng safety. At mula sa trust na yon, doon lang tuloy-tuloy na lumalago ang emosyon niya. Kaya ang feelings, hindi nabubuo sa mga grand gestures o malalaking salita. Nabubuo yan sa maliliit pero steady na moments, kung saan nare-realize niya, siya talaga yung sinasabi niyang siya. At doon siya nagsisimulang mag-invest, hindi lang ng oras, kundi pati ng puso niya. Ngayon isipin mo rin ang sarili mong experience. Paano nakatulong ang consistency sa mga naging relasyon mo? Share mo sa comments, gusto kong marinig. At kung relate ka dito, iwan mo lang. Trust is built through consistency. Number 5, when the connection grows, dumadating sa punto na kung maganda ang takbo ng lahat, unti-unti nang lumalalim ang koneksyon niya sa'yo. Hindi na lang ito tungkol sa looks o chemistry. Tungkol na ito sa kung ano ang nararamdaman niya emotionally kapag kasama ka. At tandaan mo, hindi basta isang araw gigising ang babae na may malalim na feelings na agad. Dahan-dahan itong nabubuo. Minsan, kahit siya mismo hindi niya agad napapansin. Feelings grow through trust, consistency, at emotions na nararamdaman niya habang nasa paligid ka. Nabubuo ito sa maliliit na moments. Kung paano ka nakikinig kapag nagsasalita siya, kung paano ka nagre-respond kapag vulnerable siya, kung gaano siya ka-safe kapag nasa tabi mo siya. Dito na pumapasok ang mga meaningful conversations. Yung tipong hindi lang gusto mo siya, pero naiintindihan mo siya. Nakakapag-open siya sa'yo tungkol sa mga bagay na mahalaga. Kasi ang babae, hindi basta nahuhulog sa lalaking present lang. Nahuhulog siya sa lalaking nakakakita talaga sa kanya. Kung surface level attraction lang ang sandata mo, hindi tatagal yan. Looks fade, excitement wears off. At kapag walang substance, mawawala rin ang koneksyon. Pero ang stoic man, may naibibigay na mas malalim. Pinapaisip niya ang babae. China-challenge niya in the right way. Hindi lang siya nang-e-entertain, he inspires. Isipin mo, ang babae mas naa-attract sa lalaking matibay ang paninindigan, hindi yung natitinag sa bawat maliit na emotional storm. Nirerespeto niya ang lalaking hindi basta nagre-react ng impulsive, kundi laging kumikilos with purpose. At kapag nakita niyang hindi mo kailangan ng validation niya para maging worthy, doon niya mararamdaman ang totoo. Bakit? Kasi security breeds attraction. Ang stoic man hindi naghahabol ng approval. Nag-aalok siya ng steady presence, isang presence na nagbibigay ng space para makapagbukas siya at maging safe na mag-invest ng emotions. Walang halong laro, walang pilitan. Ikaw lang yung klase ng lalaking natural na nagbubukas ng damdamin niya. Minsan sa simula, intrigued lang siya sa'yo. Paglaon, unti-unti ka na niyang ina-admire. At dumating ang araw na nare-realize niyang namimiss ka niya kapag wala ka. Doon na nagsisimula ang totoong feelings. Pero posible lang yun kung binigyan mo siya ng dahilan para maramdaman ito. Number 6, distance makes things clear. Nakakatawa pero totoo. Isa sa pinakamalakas na accelerator ng feelings ay distance. Kung nag-e-enjoy siya sa presence mo, pero hindi ka naman niya namimiss kapag wala ka, hindi lalalim ang feelings niya. Pero kapag napapaisip siya tungkol sa'yo,
Nagtatanong kung nasaan ka. Ano ginagawa mo? Doon nagsisimula ang shift. Doon niya marirealize na hindi lang basta gusto ka niya kapag nandyan ka. Hinahanap-hanap ka na rin niya kapag wala ka. She enjoys in the moment. Pero eto ang madalas na pagkakamali ng maraming lalaki. Lagi silang sobrang available. Akala nila kung lagi silang nagte-text, tumatawag, o laging nagsiset ng meetup, mas lalo silang magugustuhan ng babae. Pero hindi ganun gumagana ang totoong attraction. Ang tunay na attraction, kailangan ng space para lumago. Kailangan ng babae ng oras para i-process ang nararamdaman niya. Para magtaka tungkol sa'yo, para maramdaman na namimiss ka niya kapag wala ka sa paligid. And hindi ka involved as playing games. Tungkol ito sa pagintindi ng human nature. Kasi isipin mo, hindi pinapahalagahan ng tao ang laging available. Kung alam niya na palagi kang nandyan, lagi kang instant reply, lagi kang option, asa ng excitement doon, asa ng emotional build-up. Parang paborito mong kanta lang yan. Kapag araw-araw mo siyang pinapatugtog, nagiging sobrang familiar na siya. At kalaunan, hindi na siya special. Pero kapag matagal mo siyang hindi narinig, at biglang tumugtog ulit, iba ang tama. Mas na-appreciate mo siya. Ganon din sa attraction. Kapag nagbigay ka ng tamang space, unti-unti siyang nagtatali ng emosyon sa absence mo. Doon siya magsisimulang mag-miss sa'yo at magtanong, ano kayang feeling kapag wala siya sa buhay ko? At doon, talagang nagsisimulang tumubo ang feelings. Mula sa Stoic perspective, pasok ito sa ideya ng detachment at patience. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na maramdaman ang gusto mo. At hindi mo rin dapat hinahanap ang validation sa paulit-ulit na interaction. Ang lalaking alam ang value niya, hindi naghahabol ng affection. Hinahayaan niyang natural itong tumubo. Mananatili siyang centered, steady at hindi nababahala. Kung mabilis o mabagal man pumasok ang emosyon, alam niya na kung para sa kanya, mangyayari ito. Hindi dahil sa puwersa, kundi sa natural na unfolding ng panahon. Kasi ang feelings, hindi tumutubo kapag laging predictable at madali. Tumutubo ito sa pagitan ng interactions, sa mga tahimik na sandali kung saan iniisip ka niya, sa contrast ng presence at absence. Kung hindi ka niya kailanman nami-miss, paano niya marirealize kung gaano kanya kagusto sa buhay niya? Kung nandito ka pa ngayon, malamang nakikita mo na ang power ng distance sa pag-cultivate ng real attraction. Ngayon, isipin mo ang sarili mong experiences. Napansin mo ba kung paano nakakatulong ang space para mas lalo kang hanapin ng isang tao? I-share mo sa comments. At kung nagmamadali ka, i-type mo lang, space helps the connection grow, para alam naming nagre-reflect ka sa concept na to. Number 7. She starts investing in you. Kapag nagsimula ng magkaroon ng feelings ang isang babae, natural na siyang mag-i-invest sa'yo. Minsan maliit lang. Kumustahin ka, magtanong tungkol sa araw mo, o maglaan ng oras para sa'yo. Pero tandaan, kahit subtle ang actions na to, malakas ang ibig sabihin. Ibig sabihin, unti-unti ka nang nagiging importante sa kanya. She values someone she sees as more than just another option. Pero eto ang totoo. Feelings don't develop overnight. Oo, attraction pwedeng instant, pero ang emotional connection yan ang matagal mabuo. Maraming lalaki sa stage na to ang nagkakamali. Nai-excite sila, kaya napapadalas ang text. Sobra ang papure, sobra rin ang habol. Ang ending? Nahahina lang nila yung attraction na nagsisimula palang umusbong. Isipin mo parang apoy. Kapag may kaunting spark, hindi mo agad bubuhusan ng gasolina dahil mauubos siya ng mabilis. Kailangan mo lang hayaan itong lumakas ng dahan-dahan, bigyan ng hangin, at hayaan siyang magliyab ng natural. Ganon din ang feelings. Kailangan ng babae ng space para makaramdam, para mag-miss, para magtaka tungkol sa'yo. Kung palagi kang nandyan, palaging naghahanap ng atensyon, hindi niya talaga maa-appreciate ang presensya mo. Ang stoic na lalaki gets this. Nanatili siyang steady. Hindi siya nagpapalit ng rhythm. Dahil lang nagpapakita na ng interes ang babae. Consistent, kalma, composed, at ang ganitong stability, sobrang magnetic. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka desperado sa validation niya, pero kontento ka sa sarili mong presence, mas lalo siyang nahihila sa'yo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ganon din sa attraction. Hindi mo kontrolado kung gaano kabilis o kabagal. Ma-develop ang feelings ng babae, pero kontrolado mo ang actions at mindset mo. Imbes na habulin mo yung affection, mag-focus ka sa pagiging lalaking may value. Yung lalaki na malakas sa purpose niya, sigurado sa identity niya, at may pasensya na hayaan ang mga bagay na mag-unfold ng natural. Bigyan mo siya ng oras para maranasan ang presence mo, maramdaman ang absence mo, at makita ang worth mo. Kapag dumating yung punto na na-realize niya to, yung feelings magde-develop ng kusa. At kapag totoong naramdaman ka na niya,
Mag-i-invest siya hindi dahil na pressure, kundi dahil genuine yung gusto niya. And yung klaseng love na nakabase sa patience at authenticity, yun ang tumatagal. Number 8. She pushes a little to see who you really are. Darating ang punto na susubukan ka niya. Hindi laging sinasadya, pero natural sa babae na gusto niyang makita kung paano ka humahawak ng pressure. Kasi developing feelings takes time. Kailangan ng experience at emotional security. Isa sa paraan para makita niya kung worth it kang pag-investa ng feelings niya ay sa pag-o-observe kung paano ka mag-handle ng iba't ibang sitwasyon. Baka bigla siyang maging distant isang araw para makita kung hahabol ka ba agad o mananatili kang composed. Minsan casual lang siyang magbabanggit ng ibang lalaki sa usapan. Hindi para asarin ka, kundi para makita kung gaano ka ka-secure sa sarili mo. Pwede rin niyang kontrahin yung sinabi mo, hindi dahil gusto niyang makipag-away, kundi para makita kung gaano ka katatag sa paninindigan mo. Hindi ito laro. Gusto lang niyang maintindihan kung anong klaseng lalaki ka. Kapag hindi umaayon sa iyo ang sitwasyon, kapag mahina ang lalaki, madali siyang nadudurog sa ganitong pressure. Napupanik siya kapag biglang nag-pull away ang babae, nagre-react ng sobra kapag may ibang lalaki sa usapan, o nagiging defensive kapag kino-question siya. Pero ang stoic na lalaki, kalma lang. Alam niya na ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi nakikita sa pagiging emosyonal, kundi sa kakayahang manatiling steady kahit ano pa ang mangyari. Hindi niya hinahayaan na isang sitwasyon lang ang mag-define ng worth niya o ng relasyon. Isipin mo, hindi basta-basta nahuhulog ang babae sa isang gabi lang. Attraction pwedeng instant, pero yung totoong feelings, unti-unti ang tumutubo. Sa presence ng consistency, self-control, at emotional stability. Oo, pwede siyang ma-attract sa itsura mo o charm mo sa umpisa. Pero ang magpapatagal sa kanya, ang magpapatibay ng feelings niya, ay yung kakayahan mong manatiling grounded. Sabi nga ni Seneca, a gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials. Pareho lang sa relasyon. Hindi mo kontrolado kung kailan o paano mabubuo ang feelings niya o yung maliliit na test na ginagawa niya. Pero kontrolado mo ang responses mo. Kapag nakita niya na hindi ka nadudurog sa pressure, na hindi mo hinahanap lagi ng reassurance, at hindi ka basta nagre-react emotionally, mag-iiba ang tingin niya sa'yo. Doon siya magsisimulang magtiwala, magbigay respeto, at kalaunan, magkaroon ng mas malalim na desire para sa'yo. Higit pa sa simpleng attraction. Kasi ang totoong connection, hindi nakabase sa mababaw na emosyon. Nakabase ito sa resilience, consistency, at matibay na sense of self. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi ka apektado, kundi yung tunay na security sa sarili mo. At kapag nakita ng babae na hindi ka nadudurog sa pressure, na hindi mo hinahayaan na external things diktahan ang internal peace mo, doon siya nagsisimulang makaramdam ng something real. Kasi sa dulo, hindi nahuhulog ang babae sa lalaking humihingi ng approval nila. Nahuhulog sila sa lalaking buo na, kahit wala yon. Number 9. That feeling of, this feels right. Kapag natural lang na umusad ang lahat, darating sa punto na mararamdaman ng babae yung sense of ease sa tabi mo. At doon nagsisimula ang pundasyon ng totoong feelings. Love hindi lang tungkol sa kilig at excitement. Ang tunay na mahalaga ay yung peace. Oo, yung initial rush ng attraction, nag-i-spark ng interest. Pero ang nagpapatibay, yung malalim at hindi natitinag na sense of comfort. Nagiging totoo ang interes ng babae kapag nararamdaman niya na pwede siyang maging totoo sa harap mo. Walang takot sa judgment. Doon talaga nagsisimulang tumubo ang feelings niya. Isipin mo, kailan ba nahulog ang kahit sino sa taong hindi nila kayang pagkatiwalaan o taong laging nagbibigay ng kaba? Nagkaka-develop ng feelings ang babae kapag nararamdaman niya yung steady at hindi natitinag na energy mula sa isang lalaki. Hindi ito tungkol sa malalaking gestures o sa palaging pagpapatunay ng sarili. Tungkol ito sa consistency, sa pagiging lalaki na hindi madaling matitinag ng emosyon at kalmado pa rin kahit hindi ayon sa kanya ang sitwasyon. Iyon ang stoicism in action. Sabi nga ni Epictetus, any person capable of angering you becomes your master. Kung pabayaan mong yayanigin ka ng maliliit na bagay, paano kanya pagkakatiwalaan bilang steady presence sa buhay niya? Ang lalaking marunong mag-control ng emosyon, hindi natitinag sa gulo ng paligid, ay gumagawa ng safe space para sa babae, physically at emotionally. At doon, sa safety na yon, sa sense of certainty, doon nagsisimulang tumubo ang feelings niya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil natural siyang naa-attract sa peace na dala mo. Isipin mo parang tubig. Kapag ang lalaki unpredictable, madaling matablan, at emosyonal na pabago-bago, parang dagat na maunos. Oh, exciting sa simula, pero nakakapagod din sa kalaunan. Pero kung ang lalaki ay parang isang kalmadong ilog, steady at tuloy-tuloy ang agos, nahuhumaling ang babae doon. Pinagkakatiwalaan niya ang flow,
Kasi kahit dumaan ang bagyo, nananatiling constant. Kapag nakaranas siya ng rough day, stress sa trabaho, gulo sa paligid, o self-doubt, kung magre-react ka agad ng flustered or laging susubukang ayusin ang lahat, mas dinadagdagan mo lang ang ingay sa mundo niya. Pero kung makikinig ka lang, mananatiling composed, at ipaparamdam mo na naiintindihan mo siya, doon niya marirealize na pwede siyang umasa sa'yo. At yung realization na yon, doon nagsisimulang tumubo ang feelings niya. Ang emosyon ng babae hindi dumadaan sa fixed timeline. Minsan linggo lang, minsan buwan, at minsan hindi talaga dumarating. Pero ang susi lagi, consistency at emotional steadiness. Hindi pagpipilit, hindi pagmamadali, kundi yung simpleng pagiging totoo sa sarili mo. Kasi ang lalaking nananatiling tapat sa sarili niya, anumang mangyari, siya yung nagiging lalaki na hindi lang gusto ng babae, kundi pinagkakatiwalaan. At kapag dumating ang trust na iyon, susunod na ang feelings. Number 10, love or just a phase. Hindi lahat ng spark nagiging apoy. At hindi lahat ng attraction nagiging love. At ayos lang yon. Ang feelings walang takdang schedule. Pwedeng ma-attract agad ang babae o pwedeng abutin ng linggo, buwan, bago pa magkaroon ng mas malalim. At minsan, hindi talaga nangyayari. Ganyan ang emosyon. Dumadaloy, nagbabago, depende sa timing, experience, at minsan, sa mga bagay na siya mismo hindi niya maintindihan. Ang stoic na lalaki, naiintindihan ito. Hindi niya inuubos ang energy kakakontrol kung gaano kabilis o kung magkakaroon ba talaga ng feelings ang babae para sa kanya. Alam niya, hindi niya role ang pilitin ng emosyon, kundi ang maging best version ng sarili niya. Isipin mo parang pagtatanim ng binhi. Dinidiligan mo, binibigyan ng araw, tapos hinahayaan mong tumubo sa tamang oras. Hindi mo binabantayan araw-araw at sinasabihang, bilisan mo, lumaki ka na. Ganon din ang love, attraction, connection. Tumutubo yan sa sariling oras. Ang damdamin ng babae minsan dumadaloy depende sa karanasan, timing, at kahit sa mga bagay na siya mismo, hindi pa niya lubos na naiintindihan. Kaya ang isang stoic na lalaki, hindi siya nagsasayang ng oras at enerhiya para kontrolin kung gaano kabilis o kung magkakaroon ba talaga ng feelings ang babae para sa kanya. Alam niya na hindi trabaho niya ang pilitin ng emosyon, ang role niya ay maging best version ng sarili niya. Isipin mo parang pagtatanim. Maghahasik ka ng buto, didiligan, bibigyan ng sikat ng araw, at hahayaan mong tumubo ito sa natural na proseso. Hindi mo naman sisigawan yung halaman araw-araw para lumaki agad, di ba? Ganon din ang love, attraction, at connection. Dumadaloy niyan sa sariling oras nila kung talagang nakalaan. Ngayon baka itanong mo, gaano nga ba katagal bago magkaroon ng feelings ang babae? Ang totoo, walang isang sagot dyan. May ibang babae na nakakaramdam agad ng connection sa loob lang ng ilang date. Meron namang iba na inaabot ng buwan bago sila makaramdam ng tiwala at totoong affection. At may ilan na kahit gaano katagal, hindi talaga dadating sa puntong yon. Ang mahalaga, walang kahit anong effort, pilit, o habol na makakapagpabilis sa proseso. Madalas pa nga, yung pagiging desperado at mainipin ang mismong naglalayo sa kanya. Kaya ang stoic na lalaki, iba gumalaw. Dumarating siya na may confidence, hindi attachment. Nasa present moment siya. Ini-enjoy yung connection. Hindi nakafixate kung saan patungo o gaano kabilis ang takbo nito. Hindi niya nakatali ang happiness niya sa tanong na, mahal ba niya ako pabalik o hindi? Dahil ang self-worth niya, hindi nakadepende sa feelings ng babae. At dun pumapasok ang tunay na power. Habang yung ibang lalaki, todo overthink sa bawat text, analyze ng bawat interaction, at stress kung may gusto ba talaga ang babae sa kanila. Ang stoic man kalmado lang. Hinahayaan niyang mag-unfold ang mga bagay. Kapag totoo, kusa itong lalaki. Kapag hindi, bitaw siya ng walang galit, kundi may understanding. Kasi ang love, hindi yan bagay na kinukuha o pinipilit. Hindi yan premyo na pwedeng ipanalo o code na pwedeng i-decode. Ang tunay na love ay organic, dapat maramdaman, hindi pilitin. Kapag dala mo ang mindset na yan, may patience, confidence, at solid na self-worth, gumagawa ka ng space para ang totoong attraction ay kusa at natural na lumago. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naroon ka lang, steady at totoo. Kaya bitawan mo yung need for control. Huwag kang mag-alala kung gaano katagal. Ang focus mo, maging lalaking may lalim, may purpose, at may emotional stability. Kasi kapag dumating yung tamang babae, hindi mo na kailangang kumbinsihin siya para makaramdam. Mararamdaman niya yun kusa. At yun lang ang klase ng love na sulit. Takeaway? Oo, instant ang attraction minsan. Pero ang totoong feelings, tumutubo yan sa oras, consistency,
at tiwala. Hindi nahuhulog ang babae sa isang lalaki dahil lang nandyan siya, nahuhulog siya sa lalaking steady, kalmado, at totoo sa sarili niya. Kung may isang aral mula sa Stoicism na swak dito, ito yon. Hindi mo makokontrol ang timeline ng emosyon ng ibang tao. Pero kaya mong kontrolin kung anong klaseng lalaki ka habang dumadaan sa proseso. Ang susi hindi yung habulin ang feelings niya o pilitin ang connection, kundi yung maging lalaking may mga qualities na natural niyang hinahanap at kusa niyang mararamdaman sa tamang oras. Kaya imbes na i-overthink bawat interaction, mag-focus ka sa kaya mong kontrolin. Manatiling patient, manatiling grounded. Kung nakalaan talagang lumago ang connection. Lalaki ito, hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa tahimik, pero malakas na presence na dala mo. Ngayon gusto kong marinig ang thoughts nyo. Napansin nyo na ba kung paano unti-unting nade-develop ang feelings ng babae sa pagdaan ng panahon? Ano ang naging experience nyo pagdating sa patience at attraction? I-share nyo sa comments, binabasa ko lahat ng yan. At kung may nakuha kang value dito, i-hit mo yung like button para malaman ko. Huwag mo ring kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa relationships, attraction, at stoic mindset. Check mo rin yung mga recommended videos sa screen para sa dagdag insights na makakapagbago ng pananaw mo tungkol sa attraction at emotional connection. Salamat sa panonood at magkita ulit tayo sa next one.